Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Kongreso magsasagawa ng special session upang talakayin ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Government Peace Panel magpupulong ngayong araw para sa back-channel meeting sa Communist Rebels sa Norway ngayong linggo. Pangulong Duterte tiniyak na naaayon sa batas ang bubuing Moro Country matapos matanggap ang bagong draft ng proposed Bangsa Moro Basic Law. Ang department plano magpatupad ng Name and Shame campaign laban sa mga local government unit na hindi magpapatupad ng smoking ban. Panukalang gawing legal ang civil unions, charter change at federalism, prioridad talakay ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo. At Film Wisher, natupad ang hiling na makasakay sa one-of-a-kind Wish Bus sa pagbabalik nito sa bansa. Bugoy Julon nagpasalamat naman sa Wish FM dahil sa natupad niyang dream duet kay Matisyahu. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Magandang tanghali, magdaraos ng Kongreso ng special session sa Sabado para talakayin ang pagpapalawig pa ng martial law sa Mindanao. Ito ang ipinahayag ni House Majority Floor Leader Rodolfo Pariñas matapos ang meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mambabatas sa Malacanang kagabi. Matatapos ang 60-day martial law sa Mindanao sa July 22. Samantala, dalawang kongresista na nagpahayag ng suporta sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. I do not see of any reason why the Senate and the House of Representatives would withhold its support for an extension. Whatever the President may deem necessary for the good of the country in the extension of martial law, then the House of Representatives will stand fully in support. Hiniling ng isang mambabatas na magsagawa muna ng briefing ang Armed Forces of the Philippines o AFP bago idaos ang joint session ng Kongreso sa Sabado para talakayin ang Mindanao Martial Law Extension. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancio para sa balita. Joyce? Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Inihayag nga ni Ifugao Representative Teddy Bagila Jr. na kailangan maglaan muna ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang Malacanang ng sapat na oras para bigyan muna ng detalye ang Kamara patungkol sa estado ngayon sa Marawi City bago ang nakatakdang joint session ng Kongreso sa Sabado. Ayon kay Congressman Bagila, sana'y magkaroon pa muna ng sapat na talakayan muna at hindi ipilit na desisyonan agad sa araw ng Sabado kung aaprubahan ba ng Kongreso ang hihilingin ng Pangulo na extension sa martial law sa Mindanao. Ayon kay Congressman Bagilat, kung mapapatunayan ng AFP na nakatulong ang martial law pero hindi pa rin kontrolado ang sitwasyon, maaari siyang makumbinsi sa hiling na extension. Pero aniya, hindi ito maaaring lumagpas sa 60 days alinsunod sa konstitusyon. Ayon naman kay Anak Pawis Representative Ariel Casilao, mariin na lang tututulan ang request na ito ng Pangulo. Pero para kay Congressman Harry Roque, dapat tinawin muna ng Pangulo ang haba ng panahon at sakop ng nasabing extension ayon sa batas. Kumpiyansa naman ang ilan sa mga kongresista na susuportahan nila o susuportahan ng mayorya ng mga congressmen ang hakbang na to ng Pangulo at kung mapapatunayan naman ang basihan ng extension. Sa hiwalay na phone interview kanina, Flor, nagpahayag na rin ng suporta sina Congressman Johnny Pimentel at Congressman Reynaldo Umali sa hiling ng Pangulo. Kahapon, nagsabi na rin sina Deputy Speakers Gwendolyn Garcia at Fred Castro na wala silang nakikitang dahilan para hindi pagbigyan ng Kongreso ang extension ng martial law. Samantala, Flor, maya-maya magkakaroon din ng press conference dito sa Kamara ang Makabayan Bloc at dito natin malalaman ang kanilang posisyon sa hihilingin ng Pangulo na extension ng martial law. Maalala natin, Flor, ay May 23 dineclare ng Pangulo ang martial law sa kabuuan ng Mindanao at nakatakda itong mag-expire sa July 22 sa araw ng ipinatawag na joint session ng Kongreso. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa House of Representatives. Umado na sa mahigit 7 milyong piso ang mga donasyon na natanggap ng Armed Forces of the Philippines para sa mga sundalo na nagpagbakbakan sa Marawi City. Makakausap natin sa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng ulat. Yes, Lea.
Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Patuloy nga ang pagbuhos ng suporta sa tropa ng pamahalaan na nakipagbakbakan sa Marawi. Ayon kay AFP Civil Military Operations Deputy Chief Major General Melquiades Feliciano, nasa 7.1 million pesos na ang natatanggap na donasyon ng AFP mula sa iba't ibang hindi nagpapakilalang donors. Kabilang na anaya dito ang 1 milyong pisong donasyon mula naman sa Batangas Provincial Government na ibinigay kanina. Sinabi pa ni Feliciano na malaking tulong ito para sa pamilya ng mga nasawing sundalo sa pakikipagbakbakan laban sa Maute sa Marawi. Sinabi pa nito na tiyak aniyang madadagdagan pa ang tig 35,000 pesos na ipinamahagi nila sa pamilya ng bawat sundalong namatay sa Marawi Rebellion. Kinumpirma din ng general na 100% namang sagot ng Armed Forces of the Philippines ang gasto sa ospital na mga nasugatang sundalo kahit nasa private hospital pa nakakonfine ang mga ito. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilaga. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Naisumite na kahapon ng Bangsamoro Transition Commission ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL kay Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kanyang pagsasalita, sinabi ng Pangulo na wala siyang tutol sa mga probisyon sa ilalim ng BBL draft kung ito ay sumusunod sa konstitusyon. Narito report ni Asher Cadapan Jr. Formal nang inendorso kay Pangulong Rodrigo Duterte ng Bangsamoro Transition Commission ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law kahapon. Sa kanyang talumpati sa pagtitipon sa Malacanang, muling ipinahayag ng Pangulo ang buong suporta sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomy na naaayon sa konstitusyon. And there will be no objections of the provisions of all that is consistent with the Constitution and the aspiration of the Moro people. I am for this. Within the context of the Republic of the Philippines, there shall be a Bangsamoro country. Nais ng Pangulo na maipasa sa Kongreso ang panukala at ganap na maisabatas bago matapos ang taon. But may I say to you, my brother, Moro, my covenant with you that I will support and husband this instrument as it goes in the legislature for its consideration. Dagdag pa ng Pangulo, mahalagang hakbang ang pagbuo ng Bangsamoro Country upang tuluyan ng mawakasan ang dekadekadang kaguluhan sa Mindanao. The draft Bangsamoro Basic Law embodies our shared aspiration of a peaceful, orderly, and harmonious nation. After decades of armed struggle and violence, we will soon come up with a constitutionally consistent legal instrument that will lay the foundation for establishing the real and lasting peace in Mindanao. Una nang ipinakiusap ni Pangulong Duterte sa Kongreso na suportahan at madaliin ang pagpapasa sa BBL sa kanyang unang sona. Ngunit inabot ng halos isang taon ang pagbuo ng bagong Bangsamoro Transition Commission at pagbalangkas ng isang bagong draft bill. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Naghahanda na ang pamahalaan para sa napipintong back-channel talks nito sa rebelding komunista bago ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. May report si Ray Pelayo. Magpupulong ang panel ng Government of the Republic of the Philippines ngayong hapon upang pag-usapan ng napipintong back-channel talks sa CPP-NPA-NDF sa July 21 hanggang 22 sa Norway. Ang back-channel talk ay unofficial meeting ng magkabilang panig kung saan pag-uusapan kung kailan itutuloy ang 5th round ng peace talk. Sinabi ni Presidential Advisor on the Peace Process Jess Dureza sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, posibleng pag-usapan sa 5th round ang socio-economic reform na pangalawa sa 4 na paksang ireresolba ng magkabilang panig. Sa ngayon ay nasa 30 komunista na ang pinakawala ng pamahalaan bilang bahagi ng negosasyon. Umaasa naman si Dureza na makikiisa ang mga ground forces ng mga komunista kapag mayroon ng kasunduan. But eventually, our expectation is that when we sign an agreement and we will already entrench or implement the agreement, yung mga may mga problema pa, baka they might start coming around already. Pero yung hindi tatalima at hindi sasama, then we'll have to deal with them accordingly. Ngayong gabi rin ay makikipagpulong sa Malacanang ang Cordillera People's Liberation Army.
para naman sa pagtatatag ng Cordillera Autonomous Region. May schedule din ang meeting ang palasyo sa leader ng isang paksyon ng MNLF na si Nur Miswari upang pag-usapan ang magiging bahagi nito sa BBL. Tiwala si Duresa na wala na sa bagong balangkas ng BBL ang mga dating issue na naging dahilan upang hindi ito maisabatas. We hopefully expect that they learn from the lessons of the past sa bakit hindi pumasa. And I was told generally na they learned from the problems before and they're going to surmount it this time. Nanawagan ng kalihim sa publiko na maging mapagpasensya sa mga ginagawa sa peace talks. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Malamig ang ilang senador sa panukalang muling magsagawa ng investigasyon ng Senado sa Mama Sapano encounter noong 2015. May report si Nel Maribuho. Mas mabuting ikonsidera ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Senator Richard Gordon ang mga naging resulta ng investigasyon noong una ng Senado sa 2015 Mama Sapano encounter. Ito ang pahayag ni Senator Sani Angara sa gitna na rin ng plano na muling imbestigahan ang Mama Sapano clash kung saan mahigit 60 katawang nasawi, kabilang na ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Pero sa amin naman, sana i-consider niya na i-adapt din niya yung kung hindi man yung findings nung PO committee, baka yung at least yung testimony. I think nagawa na yun in the past. Hihilingin naman ni Senator Win Gatchalian na magkaroon muna ng executive session ng mga senador tungkol sa Mama Sapano reinvestigation. Para hindi rin magkaroon ng duplication sa gagawin natin, ay maganda mapag-usapan muna ng mabuti ng mga senador kung saan pa yung pagkukulang. Naungkat ang planong Mama Sapano reinvestigation matapos ipag-utos ng Office of the Ombudsman na sampahan din ng criminal charges si dating Pangulong Benigno Aquino III. Partikular na ang usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na inuudyukan ng punong ehekutibo ang mga mamamayan na patayin ang mga drug addict. Hinamon rin ng Pangulo si Morales na magpakita ng batas na bawal pagbantaang papatayin ng mga kriminal. Abogada naman sana ito. Now, Ombudsman Morales, find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying, I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down tomorrow. Bigay mo lang sa akin. Ang bunganga mo kasi, do not be the conscience of the community. Muli ring binigyang din ng Pangulo ang malalang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa illegal na droga. Humiling si dating Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan ng 2 araw na medical furlough dahil sa nakitang abnormalities sa kanyang blood tests. Narito ang report ni Grace Casin. Nagsubite ng panibagong mosyon ang kampo ni dating Senador Jinggoy Estrada upang payagan siyang ma-confine ng 2 araw sa ospital. Ito ay dahil sa ilang mga komplikasyong nakita sa kanyang blood test. Ayon sa Senador, maayos naman ang kanyang kondisyon, ngunit nais pa rin niyang matiyak sa doktor ang kanyang kalusugan. The doctor advised me to undergo colonoscopy, up and down, gastroscopy, tsaka colonoscopy. Wala naman, meron lang mga elevated blood tests na nakita. May abnormalities din. Samantala kahapon, pinagpaliban ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong plunder ng dating senador. Pinagsabihan ni Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Rafael Lagos ang abogado ni Estrada dahil sa umano'y late na pagsusumite ng motion sa korte. Sa mosyong inihain ng depensa, kinwestiyon nito ang draft pre-trial order. Itong prosecution has been submitting documents which are not originals. Lahat yun panay Xerox copies. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binigyan ng mataas na rating si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan batay sa latest survey ng Pulse Asia. Narito ang report ni Rosalie Cos.
Maraming Pilipino pa rin ang nasisiyahan sa ginagawang pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Research. Sa anay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, 82% ang nakuha niyang approval rating, pinakamataas sa lahat. Sumunod sa kanya Senate President Aquilino Pimentel na nakakuha ng 62%, Vice President Leni Robredo na may 61%, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may 48%, at ang huli ay si House Speaker Pantaleon Alvarez na may 43%. Ayon naman sa Malacanang, hindi lang ito bunga ng pamumuno ni Pangulong Duterte, kundi ng pakikipagtulungan din ng mga ahensya ng pamahalaan. Although he stands is out front, but he will credit it also to the participation of the rest of the cabinet and the different agencies. Kaugnay nito, ipinagtanggol naman ng punong ehekutibo ang kanyang naging pahayag kaugnay ng rape na tinuligsa ng iba. Ayon sa Pangulo, hindi ito isang biro. I was mentioning to the group that day what happened in Bulacan, na pati yung isang taon na bata pinakialaman pa, pinatay and rape. Kaya sinabi ko, you know, even if you rape a 1-year-old of a Miss Universe, just the same you will lose your balls and I'll kill you. What's wrong? Why do you say I'm threatening people? Ikaw lang siguro. Ikaw pag law-abiding ka, itong ating bayan ngayon, you're doing things all right. I am the least of your worry. Samantala, tiwala naman ang palasyo na naiintindihan ng publiko ang paraan ng pananalita ni Pangulong Duterte dahilan upang manatiling mataas ang kanyang approval rating. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, dismayado ang militanteng grupo sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte dahil sa mga hindi pa natutupad na pangako. May report si Leslie Longbowen. Dismayado ang mga militanteng grupo sa naging performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taong panunungkulan nito. Ayon kay Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan, marami sa mga pangako ng Pangulo ang hindi pa naisa sa katuparan at marami pang issue ang hindi natutugunan. Kabilang na dito ang reforma sa lupa, pagsugpo sa kontraktualisasyon, pagpapatuloy ng peace process, pagpapatigil sa militarisasyon ng mga komunidad at marami pang iba. Mas protesta, mas pagpapakita ng pagkadismaya at galit ang makikita natin sa State of the Nation Address. At ito ay dapat tugunan ni Pangulong Duterte. Inaasahang libu-libong manggagawa, magsasaka, urban poor at mga indigenous people ang magmamarcha sa araw mismo ng State of the Nation Address ng Pangulo sa July 24. Ayon sa mga militante, ipahahayag ng iba't ibang grupo ang tunay na kalagayan ng bansa sa isa sa gawang People's Zona. Kinikilala din natin na isang taon pa lang ang Pangulong Duterte sa pwesto. May 5 taon na siya at marami pa siyang pwedeng gawin kung gugustuhin niya. Kaya nga sa kabila ng protesta, tayo ay nanghahamon din at naniningil kay Pangulong Duterte na tuparin niya yung mga pangako. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagdaos ng kilos protesta ang youth group sa St. Scholastica's College laban sa sona ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang yan. Yes, Aiko. Yes, Kim. Pinangunahan ng isang grade 9 student ang youth sona o ang protesta ng mga youth group at youth leaders sa harap ng St. Scholastica's College, Manila ngayong umaga. Tinututulan ng kanilang grupo ang kampanya ng pamahalaan sa all-out war on drugs. Anila hindi tama na isagawa nila sa paraan ng extrajudicial killings. Batay sa ulat ng Philippine National Police, mahigit 12,000 na ang homicide cases at tinatayang 7,000 na ang namatay simula nang ipatupad ang war on drugs pamahalaan. Giit ng mga ito na mas madaming EJK killings ngayong Duterte administration kumpara sa panahon ni Presidente Marcos. Pinaluhan din ito ni Senator Risa Ontiveros na nag-aral din sa St. Scholastica's College, Manila. Sinusuportahan ni Senator Risa Ontiveros ang kilusan ng mga kabataan upang maiparating sa Pangulo ang kanilang panawagan na tuluyan ng wakasan ang vigilante killings sa bansa. Tinutulak ang mga ito sa batasang pambansa sa Lunes para sa pagpapatuloy ng kanilang youth out zona laban sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, please.
Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Susunod, Health Department planong magpatupad ng Name and Shame campaign laban sa mga local government unit na hindi magsasagawa ng smoking ban. Panukalang gawing legal ang civil unions, charter chains at federalism. Prioridad na talakay ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon sa susunod na linggo. LTFRB pinag-aaralang sampahan ng reklamo sa korte ang leader ng transport group na Piston dahil sa paulit-ulit na pagdaraos ng kilos protesta. Pinag-aaralan na ng Department of the Health o DOH ang pagpapatupad ng Name and Shame campaign laban sa mga lokal na pamahalaan na hindi pa i-rally ng smoking ban sa kanilang nasasakupan. May report si Rosalie Cos. Epektibo na sa 22 ng Hulyo ang Executive Order No. 26 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Ubial, pangunahing responsable sa pagpapatupad nito ang mga lokal na pamahalaan at national agencies tulad ng PNP, MMDA at DOH. Ang mga LGU din ang titiyak na walang maninigarilyo sa public conveyances. Upang matiyak ang istriktong pagpapatupad sa polisiya, pinag-iisipang gawin ng DOH ang Name and Shame campaign. We are ready to explore that idea and also rewarding those that have fully implemented the 100% smoke-free environment. Aminado naman ang kalihim na magiging mahirap ang pagtupad sa nationwide smoking ban, partikular na sa probisyong kailangang maglagay ng indoor designated area ang mga establishmento. Gayunman, umaasa pa rin ang pamahalaan na susundin ang panuntunang ito. The problem is it's very difficult to comply with the executive order, particularly if an establishment will put up an indoor designated smoking area. So we're advising establishments to actually, hopefully, just establish outdoor designated smoking areas because it's easier to comply with that. Muli namang nagpaalaala ang DOH sa mga parusang maaaring kaharapin ng mga ditutupad sa smoking ban, tulad ng pagmumulta ng 500 hanggang 10,000 piso at pagkakakulong ng hindi hihigit sa 30 araw, depende sa magiging desisyon ng korte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Maaring sampahan ang kaso ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang Piston dahil sa paulit-ulit nitong kilos protesta laban sa Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. May report si Joan Nano. Muli na namang nagsagawa ng protest caravan ang grupong Piston at ang No to Jeepney Phase Out Coalition kahapon. Daan-daang mga tsuper at transport operators ang mas piniling wag bumiyahe upang makiisa sa kilos protesta. Patuloy pa ring iginigiit ng mga ito na payagan na lamang silang i-rehabilitate ang kanilang mga jeep sa halip na bumili ng mga bagong unit na nagkakahalaga ng mahigit sa 1 milyong piso. Nais ng mga ito na makipagdialogo sa Pangulo upang maipaabot ang kanilang mga hinaing at ipakiusap ang kaugnay sa planong Jeepney Modernization Program. Bukod anila sa pahirap sa kanilang kabuhayan, magbubunga rin ito ng mas mahal na pamasahe para sa mga commuter. Tinututulan rin ng mga ito ang planong disenyo ng bagong jeep na anila'y malayong-malayo sa tibay ng mga tradisyonal na ginagamit sa ngayon. Yung pong nilalako nilang Jeepney Modernization Program, kaya hindi kami pabor. Unang-una po, mahina ang quality, hindi po kagaya ng ating mga jeep na pangkasalukuyan ngayon. Nakilala na sa tatag ng panahon, umulan man o umaraw, bumagyo man o bumaha, kaya po ng ating masasakyan sa Pilipinas. Ayon naman kay LTFRB spokesperson and board member Attorney Aileen Lizada, pinag-aaralan na nila ang posibleng paghahain ng formal na reklamo laban kay Piston President George San Mateo dahil sa makailang ulit na pagsasagawa ng mga protesta. Subalit tumanggi muna ang opisyal na tukuyin ang reklamong kanilang isasampa laban dito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinukoy ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga prioridad na panukalang batas na tatalakayin sa pagbabalik ng regular session ngayong Hulyo. May report si Joyce Balancio. Isa sa mga
magiging prioridad ng Kamara sa pagpasok ng second regular session ng 17th Congress ang panukalang gawing legal ang civil unions o pagsasama ng same-sex couples o heterosexual couples na hindi kinakasal. Kasunod ito ng unang inihayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na naisang bigyan ng proteksyon at dagdag karapatan ang mga live-in couples. And it's become a growing necessity, a civil union. The Civil Union Bill will also govern property rights, custodial rights over children, and adoption rights. Nilinaw naman ng mga mambabatas sa papakinggan nila ang lahat ng panig pagdating sa panukalang ito, lalo na't inaasahan nila magiging kontrobersyal ang bill. Panukalang batas na ito ay isang panukala pa lamang. Kung ano ang nakalagay sa panukalang batas, ito ay hindi pa ang batas. Ibig sabihin nito ay pag-uusapan pa ito sa committee level at pag-uusapan pa ito sa plenaryo. Maliban dito, uunahin din ng Kamara ang pagpasa ng budget para sa taong 2018 na kinakailangan lalo na ng infrastructure projects ng administrasyon. This is very crucial as the Duterte administration marks on the most massive infrastructure program. As you know, the motto has been build, build, build. And such a massive infrastructure undertaking will need the support of a budget. Balak din nila magpasa ng supplemental budget para sa Marawi City upang tulungan itong makabangon mula sa giyera. Bukod pa rito, ang pagtalakay sa usapin ng charter change at federalism na isinusulong na Administrasyong Duterte. Joyce Balancio, UATV News and Rescue, House of Representatives. Nakakampo pa rin sa harap ng tanggapan ng Department of Labor and Employment ang mga labor group mula sa iba't ibang rehiyon na nagpoprotesta laban sa kontraktualisasyon. May report si Aiko Miguel. July 10, nagsimulang magkampo sa harap ng DOLE ang Liga ng mga Manggagawa para sa regular na hanap buhay mula sa Southern Tagalog at Mindanao. Nadagdagan pa ito ng labor groups mula sa iba't ibang parte ng Luzon. Tinatayang 400 silang mananatili dito hanggang bukas. Panawagan ng mga labor group, wakasan ang kontraktualisasyon. Kasama rin sila sa magpoprotesta sa araw ng SONA upang manawagan sa Pangulo. Secretary Bello po, yung kanyang inilabas na DO 174 na sabi niya ay irregular ang mga manggagawa sa agency at maganda daw ito sa mga manggagawa. Eh, nangyari po sa Southern Tagalog ay imbis na regularisasyon ay malawakan tanggalan. Ayon naman kay DOLE Undersecretary Joel Maglunsod, unti-unti nang maipatutupad ang tuluyang pagreregular sa mga manggagawa. Marami na ring malalaking kumpanya ang nangakong gagawing regular ang kanilang empleyado sa implementasyon ng DO 174 sa bansa. Ayon sa DOLE, tapat ang Pangulo sa binitawang salita sa mga manggagawa sa kanilang pagpupulong noong Mayo. Pinamaganda yung campaign against contractualization. At least may na-regularize tayo na mga manggawa na close to 60,000. Din madagdagan pa yan. Gusto talaga ng presidente natin na mawala na yon para magtulungan na. Kasi mandate niya yun nung Mayo 1. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ni Senator Win Gatchalian na dapat nang simulan sa lalong madaling panahon ang energy exploration sa Philippine Rice. Narito ang report ni Nel Maribuho. Muling tinalakay ng Senado kahapon ang mga panukalang batas para sa pagkakaroon ng Benham Rice Development Authority, kung saan ito ay isang hiwalay na ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng pangangasiwa ng National Economic Development Authority na mangunguna para sa pag-aaral at pananaliksik para sa pagpapaunlad ng Philippine Rice. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, posibleng pagkatapos ng ikalawang State of the Nation address ng Pangulo ay umusad na ang naturang panukala. Dahil request ng Coast Guard and ng DND ay magkaroon rin sila ng temporary facilities or permanent facilities in Philippine Rice. Dapat na rin anyang simula ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng energy exploration sa lugar kahit hindi pa naipapasa ang proposed bill. Yung exploration, immediately dapat gawin na yun dahil sa ngayon wala talagang exploration na nangyayari dyan. Kung meron man, pakonti-konti. Pinaniniwala ang mayaman sa natural gas deposits ang milyong ektaryang undersea region. Gayun din sa laman dagat na susuporta pagdating sa food security ng bansa.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinahayag ng Metropolitan Manila Development Authority na matagumpay sa pangkalahatan ang ikatlong metro-wide earthquake drill. Narito ang report ni Joan Nano. Ipinatawag kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng mga coordinators sa bawat quadrant at mga lokal na pamahalaan na nakibahagi sa idinaos na 3rd Metro-wide earthquake drill. Isa-isang iprinisinta ng mga quadrant commander ang kanilang mga naging performance sa 4 na araw na shake drills. Base sa naging report kahapon, lumabas na naisakatuparan ng maayos ang lahat ng mga earthquake scenarios at naobserbahan din na mas bumilis pa ang pagresponde ng mga rescue team sa iba't ibang mga lugar. Sa kabila nito, nangunguna pa rin sa mga maikokonsideraan nilang problema ang mabagal na sistema ng komunikasyon. Effective naman, kaya lang medyo hindi talagang gaya na ibang na talagang pero nakaka-communicate kami. Sa drill, nakikita natin yung gap. Nakikita natin saan tayo nagkamali. Sa kabila nito, muli namang binigyang diin ni MMDA Chairman na bagaman hindi naging perpekto ang earthquake drill, isang paraan nila ito upang malaman ang mga bagay na dapat pang pag-ibayuhin upang masubok ang kahandaan sa mga ganitong uri ng sakuna. Areas where we had improvement, gaya ng nabanggit kanina, definitely communication. Kumpara sa previous exercises, it's not perfect pero nag-work yung mga sistema natin. Pangalawa, while before, walang participation yung barangays natin, di ba? Ang mga exercises noon nasa LGU level lang sa taas, sa mga syudad. This time, napakaraming ginawang mga scenarios na inject na mga sitwasyon sa barangay level and very active yung mga barangay participants natin. Paliwanag ng MMDA, importante na maunawaan ng publiko ang mga dapat na gawin upang sakali mang tumama ang malakas na lindol ay mayroong sapat na kaalaman ng bawat isa upang isalba ang kanilang mga sarili sa oras ng sakuna. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Patay ang isang tricycle driver matapos na barilin ng riding in tandem criminals sa Maynila kagabi. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Sakay ng kanyang minamanehong tricycle na nakaparada sa tapat ng Altura Market, si Roderick Heras, 36 years old, nang lapitan ito ng isang lalaki at saka pinagbabaril pasado alas 7 kagabi. Matapos ang krimen ay sumakay sa isang motorsiklo na minamaneho ng isa pang lalaki ang suspect at agad silang tumakas. Ayon sa Station Commander ng MPD Station 4, wala sa kanilang drug watch list ang biktima. Ngunit aalamin pa nila kung drug personality ito sa ibang lugar dahil dayo lamang umano ito. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala ng baril sa ulo na siyang agad nitong ikinamatay. Base sa investigasyon natin, yung biktima natin ay nakaupo dun sa pampasahirong tricycle niya. At itong riding in tandem, yung back rider bumaba, lumapit tapos binaril na siya ng malapitan. Samantala, nadaplisan sa pamamaril ang isang nagngangalang Jason Salazar, 26 years old, na namamalengke lang sa oras na iyon. Agad itong nakalabas ng ospital matapos lapatan ng lunas sa tinamo nitong sugat sa kaliwang hita. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril sa biktima. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. Isang commercial building sa Pasig City ang tinupok ng apoy kahapon. May report si Rachel Adora. Tinupok ng apoy ang isang commercial building sa Si Raimundo, Barangay Canyogan, Pasig City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nagsimula ito bandang alas 5:30 ng hapon at itinaas ang alarma sa Task Force Alpha bandang alas 10 ng gabi dahil sa tuloy-tuloy na paglaki ng apoy. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, gawa umano sa light materials ang nasa loob ng nasabing warehouse katulad ng mga calculator at plastic furniture kung kaya't agad kumalat ang apoy. Nagsimula ang sunog sa 5th floor ng building ngunit hindi pa matukoy kung ano ang pinagmulan nito. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog dahil nakauwi ng mga empleyado bago ito maganap. Sa ngayon ay inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. 4 ang patay at 1 sugatan sa 4 na magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon City sa nakalipas na magdamag. May report si Reynante Ponte. Nakaupo pa sa tricycle na matagpuan ang duguang biktima na si Edsel Castillo,
28 anyos, sa Camaro Street, Barangay South Fairview, alas 11:45 kagabi. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police, nagpanggap na isang pasahero ang gunman at binaril ang biktima ng 3 beses sa ulo. Ayon pa sa kaanak nito, kakalaya lang ng biktima sa kulungan dahil sa paggamit ng iligal na droga. Sa Barangay West Fairview, natagpuan naman ang 2 lalaki na biktima ng pamamaril sa isang bakanting lote sa Sitio Santo Niño alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Ferdinand Amansek, 30 anyos, na may tama ng bala sa mukha, tiyan at likod, habang ang kapatid naman nito na si Juan Carlo Amansek ay naisugod pa sa ospital. Samantala, isang lalaki din ang pinagbabaril sa loob ng bahay nito sa Freedom 1, Barangay Batasan Hills habang ito'y natutulog kaninang hating gabi. Patay ang biktimang kinilalang si Marvin De Los Santos, 39 anyos. Ayon sa asawa nito, matagal na silang hiwalay dahil sa pagbibisyo nito sa paggamit ng bawal na gamot. At sa Barangay Silangan, patay din ang isang lalaki sa isang lamay sa E. Bonifacio Street pasado alas 7 kagabi. Ayon sa mga nakasaksi, nagsusugal ang biktima ng bariling ito ng 5 beses nang hindi pa nakikilalang sospek. Mabilis naman nakatakas ang sospek na tumakbo sa madilim na lugar. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis ang mga sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa Quezon City. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Victor Cusare. Mayong udto, Victor. Mayong udto, Lakay. Aniya ang unod sa atong mga balitang Promdi. Gipulihan na ni Police Chief Superintendent Jose Mario Espino si Police Chief Superintendent Noli Talinio, isip direktor sa Police Regional Office 7. Isip bagong hepe sa mga pulis sa rehiyon, hugot niini nga ipatuman ang mga ordinansa sa nagkalain-laing dapit sa Central Visayas Region. Aniya ang report ni Gladys Tuwabi. Formal na nga nagsugod gahapon isip bag-o nga direktor sa Police Regional Office 7 si Police Chief Superintendent Jose Mario Espino. Si Espino ang kanyang leader sa Civil Security Group Supervisory Office for Security and Investigative Agency sa Camp Crame. Sa gipahigayon nga change of command ceremony gahapon sa PRO 7 headquarters, giingon sa bagong direktor nga tutukan gihapon ang pagsumpo sa kriminalidad o ginadiling droga sa Central Visayas. Mausap ang pagpatuman sa local ordinances sa rehiyon. Pagpatrolya, dapat busy ka kung sino yung mga gagawa ng masama o yung lumalabag sa ordinansa, dapat sinisita niya yun. Gipahinumduman sab ni ini ang mga pulis nga panalipdan ang kaugalingon, batok sa mga kriminal nga musukol kung dakpon. Giilisa ni Espino si Police Chief Superintendent Noli Talinio nga mamahimong directorial staff sa Human Resource and Doctrine Development sa Camp Crame. Sure, maraming pagbabago ulit dito sa Police Regional Office 7. Sinabi na niya kanina na yung ibang programa o yung programa na iniwan natin ay tutuloy, pero may mga innovation siyempre. Bilang bagong regional director ay may mga innovation siya. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue, Cebu. Padayon nga ginasuta sa AFP Joint Task Force Zamboanga kung adunay kamatuoran ang impormasyon nga usa ka armadong grupo ang misulod sa Zamboanga City. Sumala sa balita, dili umuubos sa 30 ka armadong tao ang nakita nga misulod sa Barangay Lapas. Apan gisiguro sa militar nga igo ang ilang puwersa sa paggukod sa bisan unsang grupo nga buot maghimo og kagubot sa dakbayan. Yung 35 na katao, mahirap mawala yon kung talagang pumasok sa area. And considering yung 11 IV natin, meron ding puwersa doon sa may area na yan. Meron pa tayong special forces doon. At marami tayong mga agent na sa West Coast. Sa dugang balita, gitagaan og mga bag-ong patrol vehicle sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang Davao City Police Office. Tumong niini nga madugangan ang puwersa sa mga magpatrolya sa dakbayan ug aron dali nga makaresponde kung adunay katalagman o hulga sa terorismo. Si Janice Inhente sa balita. Gi-turnover kagahapon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City Police Office o DCPO ang 14 ka mga bagong patrol vehicle.
Kini aron mas mapalapdan pa ang puwersa sa pulisya sa pagresponde sa bisan unsang panghitabo sa dakbayan. Italaga ang 14 ka mga patrol mobile sa 12 ka police station ning syudad, usa sa traffic group ug usa alang sa Public Safety and Company o CPSC. But because of the additional brand new vehicle na nasa harapan po natin, this will boost our operational activity, particularly our mobile patrol operations. Labot pa sa dugang nga sakyanan, mihangi usab og mga bagong armas ug uban pang gamit ang DCPO para sa SWAT team ning syudad. Samtang padayon ng training sa DCPO sa mga personahe nga i-deploy sa upat ka sektor ning dakbayan. That's why we are now training more than 50 SWAT personnel na i-deploy natin sa 4 sectors ng ating syudad. And that also includes the assault rifles na i-issue sa ating mga SWAT personnel. Una na nga gilusad ni adtong Hunyo ang Oplan Integrated Revitalized Operation of Neighborhood Watch of the Mega City o Oplan Iron City aron mapakusgan pa ang seguridad batok sa hulga sa kriminalidad o terorismo. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. O ka na ang mga balita nga itong nakuha sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Balik niya sa inyo, Lakay. Daghang salamat, Victor Cosare. Natupad ang hiling ng isang PhilAm na kasalukuyang narito sa Pilipinas na makasakay sa Wish FM bus. At samantala nagpasalamat naman ang singer na si Bugoy Drilon sa Wish 1075 na natupad ang kanyang dream duet sa American reggae vocalist na si Mattis Yahoo. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Isa sa mga tagahanga ng Wish 1075 mula pa sa kabilang panig ng mundo ang PhilAm YouTube reactor na si Rachel Ashley. It's so much better live, like already. 75. Okay. Aminado si Rachel na na-inlove siya sa mga napapakinggang musika sa YouTube channel ng Wish. Ito ang kauna-unahang FM YouTube channel sa bansa na nagkaroon ng 1 million subscribers. Kaya naman sa pagbabalik ni Rachel sa Pilipinas mula Amerika makalipas ang 13 taon ay hindi niya pinalampas ang pagkakataong makita at makasakay sa one-of-a-kind Wish bus. It's so surreal, like I'm trying to keep it calm, like, calm and collected, but like I'm freaking out inside. Like I'm so happy that I'm finally here and not watching it on a screen, actually finally being here in person. Isang malaking bonus pa kay Rachel ang makita ng personal ang isa sa mga hinahangaan niyang Filipino singer na si Bugoy Drilon. Ang viral video ni Bugoy na One Day ang kauna-unahang Wish-exclusive video na nakapukaw ng pansin ni Rachel. Dahil dito ay sinubaybayan na niya ang uploaded performances ng Filipino artists sa loob ng Wish bus. Sing it. The crowd. I'm like speechless. He sounds just like he does on camera, and he's just it's flawless. Like Filipino artists, there's something about it when they sing. It's very passionate and they really connect with the song. That's something that I really like, and their voices are just amazing. Ang Wish-exclusive video rin na ito ang naging daan upang mapansin si Bugoy ng original singer ng One Day na si Mattis Yahoo. Kaya naman sa muling pagtapak ni Bugoy sa Wish bus pagkatapos ang kanyang dream duet sa American reggae singer sa California, pinasalamatan nito ang Wish FM. Salamat sa Wish na nabigyan ako ng pagkakataon na makapagkanta dito, and the video went viral. At the same time, nakaabot siya kay Mattis. So, sobrang thankful ako na nabigyan ako ng opportunity to sing sa bus. That I'm so proud of you guys for hitting 1 million subscribers, and I hope for another million and eventually 10 million. Like, you guys definitely deserve it because you always keep putting out the best music out there. Yung Wish ko, hindi lang entertainment ang binibigay. Talagang they make people's dream come true. That's it. For I can't help falling in love. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.